ang mga resibong nakalap ngayong hapon. Spin the bottle. Ito raw ang trip ng isang tropa sa Bulacan, pero ang kasiyahan, nauwi sa tagaan. Sa kalit na happy-happy, naging bloody. Ang susunod tuloy na eksena, tagu-taguan. Diretso na nga ba sa kulungan ang dalawa sa most wanted ng Bulacan? Pasitid! Anak ng overseas Filipina worker na iniwan sa kapatid niya. Paulit-ulit daw na minulestya at pinagsamantalakan ni Tito. Makalipas ang isang dekada, kumakatok na ang hustisya na matagal nang hinihintay ng mag-ina. Pero si nanay, mukhang hindi ikinatuwa ang balita na makuhuli na ang kanyang kuya. Ano mang reklamo, bibigyan tugon. Bawat hinaing at problema, hakanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyong sandigan, hindi palalampasin ang mga tiwali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ng resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangit. Dalawang lalaki ang sangkot di umano sa pambubugbog at pananaga sa barangay Ipodam, Norzagaray, Bulacan. Pero sino nga ba talaga ang pasimuno ng gulo? Isang malalim na hiwa sa ulo at isa pa sa may siko. Yan ang mga sugat na natamo ni Michael. Di niya tunay na pangalan mula sa pananaga sa kanya nang mapaaway siya. Taong 2020, nakikipag-inuman si Michael kasama ang mga kaibigan sa barangay San Mateo, Norzagaray, Bulacan. Nang bigla daw dumating ang dalawang lalaki. Lumalabas na nagkapikunan ng biktima at ang mga bagong dating na lalaki. Ayon sa investigasyon, umalis daw ang mga suspect at pagbalik, may bitbit ng itak. Para mas malinaw ko pong maikwento ang buod ng istorya, binalikan po namin ang crime scene at pinahintulutan po na tayo na makausap ang isa sa mga kasama ng biktima bago maganap ang krimen. Ang pinangyarihan di umano ay sa isang salo-salo. Bali, dyan po kami kumakain ng gabi niya. Bali, bumaba po. Dito ho. Bumaba po din sa gilid. Dito. Tapos, bali, dumaan po sila dito. Tapos, Dumaan dito. Tapos, bumalik po sila. bumalik. Ngayon, gustong kausapin ko nung kung ba't nga po. Yun, doon, nagkainitan po sila. Yun na po Dito ko nangyari? Saan ho bumagsak yung kaibigan niyo? Hindi ko ba? Dito ko mismo. May kanalo, malalim. Susunod! Kasama ang resibo. Nagsagawa ng surveillance sa mga operatiba para matiyak ang kinaroroonan ng mga suspect. Maispatan at maaresto na kaya sila? Pasitid! Abangan mamaya. Anak ng overseas Filipina worker na iniwan sa kapatid niya. Paulit-ulit daw na minulestya at pinagsamantalakan ni Tito. Mga daily kami, pinabang warrant pa rin ngayon, ha? Sa RTC Branch 5 nila, sa kasong surplus business. May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Isang kasiyahan sa Norzagaray, Bulacan na uwi sa hampasan ng kahoy at tagaan? Binisita ng resibo ang biktimang si Michael kahit 4 na taon na ang lumipas. Hindi pa rin daw nawawala ang trauma na idinulot ng insidente sa kanya. Kamusta yung pakiramdam mo? Meron ba nagbago? Opo, marami. Ano yung mga bagay na yun? Mental health po. Sa iyong pangatawan, para ka bang pinanghihinaan ng loob? Opo, kaba. Ipinakita rin ni Michael ang mga peklat na iniwan ng pananaga sa kanya ng dalawang lalaki. Meron ka ring tama sa braso. No? Pwede mo makita yan, anak? Nakamarka pa. Eto. Labas po yung ito. Bukod sa braso, meron ka rin sa ulo. Opo. Nasaan yun? May guhit yan, nakita. Kasi kumpara sa akin, ito matigas, ano? Pero yung sa iyo malambot. Ano ba yun? Naapektuhan, talaga nabiyak. Mayroong man dito lubog po sa... Yung bao ko, diba?
ang kanyang bungo ay may lubog. No? Yun ho yung kanyang pinararamdaman at pinakikita sa akin. At ayon ho sa biktima, ito nga ho dala nung pagkakaitak sa kanya ng mga salarin. Ayon naman sa ama ni Michael na si Mang Juanito, hindi niya tunay na pangalan, may mga napansin daw siyang kakaiba sa kilos ng anak matapos ang krimen. Iutos namin, parang hindi man niya may masyado na gigit agad na yung iutos sa kanya. Utosan namin siya, magbalik niya, iba binibili niya. Isang araw matapos ang alitan, nagsampa ng kaso ang mga magulang ni Michael sa Malolos PNP laban sa mga suspect. Pero nakatakas agad ang mga ito. Pinuntahan ko rin kaagad yung mga magulang. Nasabi ko, kunin yung dalawang anak nyo. Hindi nagtagot talaga nila. March 2021 nang lumabas ang warrant of arrest para sa dalawang suspect na kinilalang sina Pade Jerones at isang alias Ernesto. Pero nakirapan ang mga operatiba na tumbukin ang mga ito. Ayon sa Criminal Investigation and Detection Group ng PNP Bulacan, namamataan daw lagi sa kabundukan sakop ng Ipo Dam ang dalawang suspect. Si Padi nasa bundok ng Ipo, na may kabundukan niya sa Norsagaray. Nakita si Padi nung isang informant namin, by chance, na nandoon sa may nagtatanim. Dagdag pa ng mga pulis, aba, malaokra daw sa dulas ang mga suspect dahil nakailang beses nilang natatakasan ang mga operatiba. Dahil dito, naging kabilang sa listahan ng most wanted ang dalawang suspect. Nakatatlo or apat kaming balik dyan sa Ipo Dam. Ang daanan lang dyan is ilog, mamamangka ka. Pero may oras ang pagbabangka from 6 p.m. Wala nang ibangka. Kaya ang ginawa namin, nag-backdoor kami. From 10 p.m. to 6 a.m. linalakad namin. Para masiguro ang gagawing pag-aresto kasama ang resibo, nagsagawa muna ng surveillance sa mga operatiba ng CIDG Bulacan para matiyak ang kinaroroonan ng suspect. Makikita sa video ang pagtawid ng mga operatiba sa Ipo Dam sa Barangay San Mateo, Norsagaray, Bulacan. Maya-maya pa, positibong natukoy ang bahay na tinitirhan ng mga target, pati na rin ang mga lugar na pwede nilang takbuhan at pagtaguan. Susunod, sumugod na ang mga operatiba at ang resibo. Asitem! Asitem! Sino yan? Ang pagiging concern ni Tito sa dalagita, iba raw ang agenda. Minolestya di umano ang menor de edad na pamangkin. Pinabang warrant pa rin ngayon, ha? May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Laro na nauwi sa pikunan, bloody ang ending. Ang mga suspect, mahirap daw matunton dahil sa galing sa taguan. Gabi ng February 21, 2024, kasama ang resibo, ikinasa ng PNP CIDG Bulacan at 24th Special Action Company, 2nd Battalion, Philippine National Police, Special Action Force, ang paghuli sa mga suspect. Hindi tayo pwede na kasi may mga istaktuan, may info na may baril. Hindi tayo pwede maghiwa-hiwalay. Matapos ang briefing, sumugod na ang mga operatiba at ang resibo. Hindi madali ang pagpunta sa target location. Pagkatawid ng ilog, pinasok naman ng mga operatiba ang isang gubat para matunto ng komunidad. Nang marating ang bahay kung saan daw nagtatago si Pade, may isang lalaki na nakatalukbong ng kumot. Si Kuya, mukhang giniginaw. Sa lamig ba ito o sa kaba? May isa rito. Kaya mo ako nakainom. Para makasiguro, tinawag ng mga operatiba ang asset na nakakakilala sa suspect. May pa-ID. Labas ka. Ikaw ba si Pade? Magsabi ka na, ha? Asitem! Basahan nyo na! Ikaw, na-arrest na namin sa sala mo frustrated murder. Sinubukan pang hanapin ng mga operatiba ang isa pang suspect na si Ernesto. Pero ayon sa asset, naka-eskapo na naman daw ito. Matapos na mahuli si Pade Jerones, dinala siya sa custodial facility ng CIDG Bulacan. Depensa niya. Wala po sir, damay lang po ako sir. Damay lang. Sila nagiinom sa gilid ng karsada. Tapos kami dalawa po nung kasama ko nagdaan.
Binuli-buli po kami ng mga dumagat daw po kami, wala raw pong kwenta. Nag-iinom sila na pinaiikot niya po yung buti. Kung saan po humarap yung buti, yung pala ang bubugbog sa amin. Meron din ho bang kwentong nakarating sa inyo, kuyang, na sabi nagpaikot ng bote at kung kanino daw tatapat yung nguso ng bote, yun ang gugulpihin. Totoo po ba ito? Ay, hindi po siguro. Gawa-gawang kwento nila yung Kung mapatunayang guilty sa kasong frustrated murder, naharap ang mga akusado sa 10 hanggang 12 taon na pagkakakulong. Patuloy pa rin hinahanap ng CIDG Bulacan ang isa pang suspect. Alam ko masakit bilang masakit padre de naman, pamilya. Ano ang nag-epekto sa inyo? naawa ko sa kanya. Aha. Nalagyan ko sa Panginoon. Sana bumalik yung pag-iisip niya. Maraming nga sa pasalamat sa kanila. Sa pagkakahuli nga doon sa isa at sana mahuli rin yung isa. Okay. Para pagsisyan nila yung mga ginawang kasalanan nila. Labing-4 na taong gulang ang isang dalagita nang siya'y halayin daw ng sarili niyang tiyuhin. Agad nagsampa ng kaso ang kanyang ina laban sa kapatid nito. Pero nang mahuli na ang suspect makalipas ang isang dekada, tila lumambot ang puso ni nanay at gusto yatang ipaurong ang kaso laban sa kuya niya. Mag-isang itinataguyod ni Sarah hindi niya tunay na pangalan ng kanyang 4 na anak. Kaya naman kahit mabigat sa kalooban, nagpunta siya sa Kuwait para magtrabaho bilang domestic helper noong 2013. Nag-usap naman kami mag-ina, hindi pa pwede na i-transfer kita. Ipinagkatiwala niya ang anak na si Alisa, hindi niya tunay na pangalan, sa kanyang kuya na tinawag naming si Lando. Sobrang hirap sa isang ina lang. OFW pang nanay. Habang nag-aaral ang dalagita, sumasideline siya sa kantin ng kanyang tiyuhin. That time na yun, nakiusap ako sa kuya ko kung pwede kahit mag-working student para magkaroon siya naman ng sapat na allowance. Naging maayos naman daw ang relasyon ng magtito. Pero gabi ng December 2012, nang malasing daw si Lando, dito na raw nagsimulang magkalamat ang relasyon ng dalawa. Ang ano ng kuya ko daw, parang nagselos dun sa matanda na yung lalaki, kausap niya po. Parang galit na galit siya. Pinauwi siya ng salita na pangit. Ang pagiging concern ni Tito sa dalagita, iba raw ang agenda. Minolestya di umano ni Lando ang menor de edad na pamangkin. Ang nangyari doon, parang siyempre yung anak ko, na-stress siya. Hindi na nakapasok ng school kasi nga nagtatrabaho, puyat na puyat. Kaya ang ginawa niya panangsamantalaan yung bata. Matapos ang isang buwan, isang tawag ang natanggap ni Sarah mula kay Alisa. Nagsumbong na raw ang kanyang anak tungkol sa ginagawa ng kanyang Tito Lando sa kanya. Umiiyak siya sa akin. Hindi siya makapagsalita. Parang tinatakot kumbaga. Ang masakit. Relative ko pa. Kaya nawalan ng gana ang anak ko ng aral. February 2013, napilitang umuwi si Sarah ng Pilipinas para samahan ang kanyang anak sa police station. Sila po ay nagpunta sa aming tangkapan upang magreklamo laban po sa gumahasa sa kanyang anak. At yun po ay kanyang tiyuhin. Agad po namin siyang nirefer sa PGH po, Children Protection Unit. Opo, amin pong ipin-examine, genital examination po. Positibo po na sinabi po doon sa resulta na siya nga po ay pinagsamantalahan. Kinasuhan din siya ng acts of lasciviousness in relation to Republic Act 7610 o Anti-Child Abuse Law. 2 beses po kasi na naisalaysay ng biktima na siya ay pinagsamantalahan. Kaya ang rape po na naisampa ay 2 counts. 12 taon matapos ang pangahalay di umano ni Lando sa pamangkin na si Alisa, March 18, 2024, inilabas na ang warrant of arrest laban sa suspect. Sa kadalasan po na mga hawak ko pong kaso, tumatagal po yun kapag po hindi nag-a-attend po ng mga court hearings. Hindi naman po kasi agarang pwedeng ibasura ang mga ganong klaseng kaso. Number 2, top most wanted ng MPD. Nag-research muna tayo. Nakakuha naman tayo ng asset dun sa malapit dun sa area na pinagtatuguan nitong ating subject. Kung ating subject ay isang maghahabal-habal. Ibinahagi sa resibo ng mga operatiba ng CIDG, Detection and Special Operations Unit, ang surveillance video na kanilang nakunan
bago nila isagawa ang pag-aresto sa subject ng police operation. Ang video pong ito ay kuha sa loob mismo ng Intramuros, Maynila. At sa impormasyong ating natanggap mula ko sa mga pulis, driver ng isang motorcycle taxi ang subject ng police operation. Dito lang yan sir, sa may circle ng pier. Dito lang tumatarima yung subject natin. Nagbiyabiyahe. Dito lang yan siya sir, dito lang siya paikot-ikot lang. Nang makumpirma ang lokasyon ni Lando April 3 nitong taon, kasama ang resibo, ikinasa ng Criminal Investigation and Detection Group DSOU ang long overdue na pag-aresto kay Lando. Natuntun siya habang nagtatrabaho bilang rider. Kuya Lando, wag na po kayong kumuha ng booking dahil ang inyong next drop-off, guess where? Walang iba kundi sa presinto. Kasama ng marakunan mo. Alam mo naman yung gagawin mo, diba? Mga CIDG kami. Pinabang warrant pa rin sa'yo, ha? Sa RTC Branch 5 Manila. Sa kasong subversive business. Saka 2 counts of rape. Pagka-aresto, dinala na siya sa opisina ng CIDG. Nakapanayam ng resibo ang suspect. Hindi nyo alam na may warrant kayo? Wala sir, hindi ko na alam sir kasi alam ko wala na ngayon sir eh. Kasi yung baga na hindi ko alam nag-aakyat ng kaso yun sir eh. Nabigla ako sir, nadampot ako dun sa amin. Ayon sa kanya, dumikit lang daw ang braso niya sa kanyang pamangkin. Pero yung bata, yung sinasabing napagsamantalahan mo, anong ginawa mo ba talaga Wala dyan? sir, wala sir. Napalo mo, hindi rin, di ba yun? Naano ko lang sir, di ko naman naano. Yung kumbaga lang na nag-ano kami lang sir, dikit lang, wala namang ano sir, wala kami nang nangyari sir. Siyempre bata yun sir eh. Nang tawagan namin si Nanay Sara para kumpirmahin ito, ang nasabi lang niya ay, "My child is not a liar." Itinatanggi niya ho yung mga paratang, pati na yung mismong krimen. Alangan po na gawa ng anak ko po. Ayun po, siyempre kahihiyaan ng anak ko po. Alangan po na gumawa siya ng hindi maganda na kasalita po. Yung anak ko po, sinordilan po. Pero April 5, 2024, nang magtungo si Nanay Sara sa CIDG DSOU para makita ang kanyang kuya, tila nag-iba ang ihip ng hangin. Ilang minuto pa lumipas, tinawagan ni Nanay Sara ang kanyang anak na si Aliza para ihatid ang balita na naaresto na ang kanyang tiyuhin. Ikaw lang nagiging ng buhay ko. Sabi mo nga sa akin, bigyan mo ng katarungan ng nangyari. Ito na, pero sobrang sakit, anak. Hindi ko lubos maisip. Si Tatay Lando humingi na rin ng kapatawaran sa kanyang pamangkin. Ito, walang ulit dito. Walang kasing sakit. Kung na lang ulitin sa sunod, siyempre Okay may naman. anak pa rin ng babae. Kaya nga anak. Alam lang po sa amin. Sige na po. Napatawad ka po sa amin kayo. Mahirap man tanggapin. Kuya ko, anak ko. Wala akong panghuhugutan ng lakas ng loob. Kundi mga anak ko. Hindi na nagpaunlak ng panayam si Aliza sa resibo, pero ibinahagi niya na nagpupursige siya ngayon para maging isang pulis. Kahit nagkapatawaran na ang magkakaanak, batas pa rin ang masusunod. Tuloy pa rin ang paggulong ng kaso laban kay Lando. Mayroon po kasi siyang kaso pang iba na rape at 2 counts. Yun po ay habang buhay po niyang pagdudusahan. Kaya kahit mag-bail po siya dun sa acts of lascivious business, mananatili pa rin po siyang nakakulong. Kung sakaling papatulayang nagkasala para sa kasong rape, nakaharap si Lando sa habang buhay na pagkakakulong, maaari naman siyang makulong ng hanggang 12 taon para sa kasong acts of lasciviousness para sa pangmomolestya di umano sa nooy menor de edad niyang pamangkin na si Aliza. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ng resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangit. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso.